Isang Pilipino ang muling nagpasiklab sa world stage. Hindi lang basta-basta, kundi sa paraang hindi pa kailanman nagawa ng kahit sinong Pinoy. Kilalanin si Mati Juniosa, ang kauna-unahang Filipino na nakakuha ng 2 Golden Buzzer sa iisang season ng Britain's Got Talent. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the cheer. Sa bawat nota at emosyon na kanyang ipinapakita, hindi lang niya pinahanga ang mga judges. Binago niya ang kasaysayan mula sa isang simpleng pangarap hanggang sa isang makasaysayang tagumpay. Ito ang kwento ng isang Pilipinong hindi sumuko at ngayoy kinikilala na sa buong mundo. Isang kwento ng tiyaga, paniniwala sa sarili at lakas ng loob na lumaban kahit paulit-ulit kang nadadapa. Kung babalikan natin ang simula, hindi naging madali ang lahat para kay Mati. Bago siya makarating sa Britain's Got Talent, isa muna siyang ordinaryong contestant sa Pilipinas. May malaking pangarap pero paulit-ulit na sinusubok ng kabiguan. Sumali siya sa iba't ibang singing competitions, kabilang ang Idol Philippines. Ngunit kahit umabot siya sa malalayong rounds, hindi pa rin siya ang itinanghal na panalo. Sa isang punto, inamin pa niyang tinawag niya ang sarili bilang isang singing competition loser. Masakit, pero iyon ang realidad niya noon. Isang label na unti-unting nakaapekto sa kanyang kumpiyansa at halos magpahinto sa kanya sa pag-abot ng kanyang pangarap. At kung iisipin mo, hindi lang ito kwento ni Mati, kwento rin ito ng maraming Pilipino. Yung mga taong may talento, may pangarap, pero hindi agad nabibigyan ng pagkakataon. Yung mga taong ilang beses nang bumagsak, pero pinipiling bumangon ulit. Dito nagsimula ang turning point ng kanyang buhay. Ang desisyon na sumali sa Britain's Got Talent. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Para kay Mati, hindi ito simpleng pagsali sa isang competition. Isa itong pagkakataon para sa self-redemption. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na hindi siya loser. Gusto niyang burahin ang label na iyon at ipakita na kaya niyang umangat. Kasabay nito, dala rin niya ang pangarap na makarating sa world stage, isang entablado kung saan maaari niyang ibahagi ang kanyang talento sa mas malawak na audience at tuluyang maipakita kung sino siya bilang isang artist. Kaya imbes na sumuko, pinili niyang lumaban. Lumipad siya papuntang United Kingdom, nag-aral ng musical theater at nagtrabaho bilang part-time waiter habang hinahabol ang kanyang pangarap. Hindi ito madaling buhay. May mga araw na pagod siya, may mga gabing puno ng pagdududa, at may mga sandaling halos gusto na niyang sumuko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya binitiwan ang kanyang pangarap. Patuloy siyang nagsanay, nag-improve, at naniwala na darating din ang tamang pagkakataon. At dun siya mas lalong nahubog, hindi lang bilang singer kundi bilang isang performer. Natutunan niyang hindi lang kumanta kundi magkwento. Natutunan niyang gamitin ang emosyon para makakonek sa audience. At iyon ang naging pinakamalaking puhunan niya. Pagdating niya sa Britain's Got Talent, dala niya hindi lang ang kanyang boses, kundi ang kanyang buong kwento. Sa audition pa lang, ramdam na agad ang kakaiba. Hindi lang ito tungkol sa galing, ito ay tungkol sa puso. Sa bawat nota may emosyon, sa bawat linya may lalim, at iyon ang tumagos sa puso ng audience. Habang tumatagal ang performance, unti-unting nabihag ang audience hanggang sa sumabog ito sa palakpakan. Standing ovation, sigawan, at isang sandali na nagbago ng lahat, ang kanyang unang Golden Buzzer. Yun ang simula ng mas malaking kwento. Isang patunay na minsan isang pagkakataon lang ang kailangan para mabago ang buong direksyon ng buhay mo. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Sa semifinals bumalik siya, mas handa, mas matatag at mas determinado. Mas mataas na ang expectations, mas malaki na ang pressure. Pero imbes na matakot, pinili niyang yakapin ito. Ginamit niya ang pressure bilang motivation para mas lalo pang galingan. Habang papalapit siya sa pinakamataas na bahagi ng kanta, tila tumigil ang mundo. Walang gumagalaw, lahat nakatutok sa kanya. At nang maabot niya ang pinakamataas na nota, sumabog muli ang buong venue. At muli, Golden Buzzer. 2 Golden Buzzer. Isang Pilipino, isang season, isang kasaysayan.
Sa puntong iyon, hindi na lang siya contestant. Isa na siyang simbolo ng pag-asa. Patunay na hindi hadlang ang kabiguan para maabot ang tagumpay. Pero syempre, kasabay ng tagumpay ay ang pagdating ng mga bashers. May ilan na nagsabing hindi fair ang dalawang golden buzzer. May iba na kumuwestiyon sa kanyang pagiging professional. At meron ding hindi sang-ayon dahil isa siyang foreigner sa isang British competition. Pero kung titignan mo, normal ito sa mga taong umaangat. Kapag nagiging visible ka, mas nagiging target ka rin ng kritisismo. Ang kaibahan lang, hindi pinatulan ni Mati. Hindi siya nakipag-away, hindi siya sumagot sa galit. Pinili niyang hayaan ang kanyang talento ang magsalita para sa kanya. At doon siya mas lalong minahal ng mga tao. Dahil sa bawat performance niya, hindi lang siya kumakanta. Nagbibigay siya ng inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong napagod na sumubok, sa mga taong pakiramdam nila ay hindi sapat. At dito papasok ang isang mas malalim na realidad. Hindi agad lubos na na-appreciate ang talento ni Mati sa Pilipinas. Sa local scene, mas nangingibabaw ang mainstream OPM at mga kantang madaling tanggapin ng masa. Samantalang ang estilo niya, rock ballads at musical theater, ay mas tinatangkilik sa international stage. Kaya kinailangan niyang patunayan ang sarili niya sa ibang bansa bago siya tuluyang makilala sa sariling atin. At nang mangyari iyon, nagbago ang lahat. Nang makita ng mundo ang kanyang talento, doon din lumakas ang suporta ng mga Pilipino. Naging malinaw na ang kanyang kakayahan ay hindi lang pang-lokal, kundi pang-global. Sa United Kingdom, mas naging bukas ang audience sa kanyang estilo. Mas naintindihan ang kanyang artistry, mas pinahalagahan ang kanyang uniqueness, at doon siya tuluyang nag-shine bilang isang world-class performer. Ngayon narito na siya sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang journey, ang Grand Finals. Isang gabi na magdedesisyon kung sino ang magiging kampiyon. Pero kahit ano pa ang maging resulta, panalo na siya. Dahil napatunayan na niya ang sarili niya, hindi lang sa iba kundi sa sarili niya. At ayon kay Simon Cowell, hindi dito nagtatapos ang kwento ni Mati. Nakikita siya bilang isang artist na may global star quality, na may potensyal na magtagumpay sa international music at theater industry. Maaring makita siya sa West End. Maaring maging recording artist, maaring magkaroon ng international tours, collaborations, at malalaking proyekto sa buong mundo. At kung iisipin mo, ito na ang bunga ng lahat ng pinagdaanan niya, ang mga pagkatalo, ang mga rejection, ang mga gabing puno ng duda. Lahat ng iyon hindi sayang dahil dinala siya nito sa puntong ito. Sa madaling salita, ang Britain's Got Talent ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng mas malaking kwento at ito ang pinakamahalagang mensahe ng kanyang journey. Hindi hadlang ang kabiguan. Hindi sukatan ang dami ng beses na natalo ka. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Kaya kung may pangarap ka, huwag kang matakot sumubok. Huwag kang matakot mabigo. Dahil gaya ni Mati Junyosa, minsan ang breakthrough mo ay hindi agad dumarating. Pero kapag dumating ito, kaya nitong baguhin ang buong buhay mo.